Magandang araw mga Repa Peeps, classmate. Meron naman tayong bagong project. Tingnan natin. Ano ba itong mga ito? Ito yung mga power supply na nagawa na natin. Mga DIY. So dito, meron tayo ditong adjustable power supply. Ginagawa lang yan. Na-adjust yung voltage from 1.2 to 22 volts. At meron na rin ako nagawang adjustable voltage variable. May selector switch siya. 5 volts, 6 volts, 8.8 or 9 volts. Dito ang gamit kong transformer, 1 ampere, dito ay 750 milliampere. Meron din ako nagawa ditong may kasamang relay. Ayan yung relay. Power supply din yan. At ito naman, ito yung kauna-unahan kong ginawang bridge type na rectifier. Sa ano lang siya, transformer na 220 milliampere, 12 volts, bridge type rectifier. Hindi pa siya fully fledged na power supply kasi wala pa siyang regulator. So, yung mga power supply na yan, mapapansin natin na dalawa lang yung terminal. Dito pula, itim, pula, itim. Dito rin sa kanyang pin. Ano ba yung maingay na yun? Maingay yung dito. May maingay. Pero ngayon may ginawa akong bagong module. Ito na ngayon yung bago nating module. Medyo malaking transformer yan. 2 ampere na 12 volts center tap. So dito, kaya gumawa ko ng module para gumawa ng dual voltage supply. Kasi yung mga nagawa natin, mga yan, single-ended, positive, negative power supply. Dito, ano ba yung dual voltage supply? So ito, ginawa ko primary 220 volts. Meron siyang PCB type na fuse. Ito yung terminal block. Tapos meron nakakabit na wire para sa 220. So ito yung input side natin. 3 terminal blue black, terminal black. Sa output side, ito yung 12 volts na center tap. Nasa terminal block din. Ayun. Kita mo naman dito, may isolation. So makikita mo dyan, may isolation ako ginawa para sa 220. Isolated siya. Kinaskas ko yan para walang tagas na kuryente. At meron din siya rubber footing for isolation to the ground. Baka kasi may mag-leak. So yan ang transformer module natin na 2 ampere 12 volts center tap. At hindi lang yan, para makagawa ng dual voltage supply, kailangan mo pa ng isang module. Eto na ngayon. So makikita mo dyan yung green, positive voltage, at yung red sa negative voltage. May dalawang capacitor, maliit na terminal block, 2 pin. Ito yung diode. Dahil 2 ampere yung ating transformer, ang ginamit ko 1N5401 na 3 ampere. So okay siya. Tsaka 3 terminal block para sa
ating transformer, galing transformer. Dito natin ikakabit yung wire. So yan ang bago nating project para sa dual voltage supply. Bakit ba dual? Oh, ayan. Wala tayong spaghetti wirings. Wala munang merienda. Complete na siya. Pure LED. Soldered. Bakit nga ba dual? Ito single. Positive, negative. Dito makikita natin na pwede palang paghiwalayin yung negative sa positive. Hindi lang pala pwede yung positive, negative. Pwede rin pala yung negative, positive, paghiwalay ng ground. So, meron siyang ground. So, magkakameron ng negative voltage, positive voltage. O, ano pa gagawin natin? Bago natin tingnan ito, bridge type din. Configuration din ito, bridge type. So, ano pang gawin? Di testingin na yan. Okay, mga Repa Peeps, classmates, balik tayo. So, ito na ngayon ating transformer. Nakasaksak na siya sa 220. Ngayon, ito na yung secondary output niya. Nakakonekta sa terminal block. Ito ginamit kong wire, galing yan sa motherboard. Kaya matibay yan. Nakasaksak ngayon yung galing output ng transformer sa terminal block ng ating module. At dito, marerectify niya at ipipilter ng capacitor at yung output LED, may mga resistor yan, at yung pinaka-output positive voltage, yung dalawang itim, yun yung negative, ground, at yung dilaw, yan yung negative voltage. Okay, ito yun. Itong apat, positive voltage, ground din yung puti, at yung negative voltage. Ano gagawin natin? Bago natin umpisahan, kaunting ingat, kasi 220 ito. Kaya dapat ina-advise kung gagawa kayo ng transformer circuit, lagay ninyo sa case. Pero itong ginawa ko, hubad siya. Kasi alam ko naman yung yung circuit. Pero kung bago kayo, dapat may mga case katulad ng mga ginawa kong At saka lahat ng open wire naka-electrical tape. Okay, ito ngayon ang mangyayari. Susukatin natin ngayon ang voltahe ng positive voltage na paghiwalay nito ating module. Yung dalawang klase ng voltahe. Positive voltage. Buksan natin ang ating Pros kit. Nakaset siya sa 200 volts. O, ang tanong, DC ba or AC? Ang setup, DC or AC? Para dyan, positive voltage. Dapat naka-DC. Kasi na-rectify na yan ang ating diode. DC yan. Okay? Ito na, ang dulo. Lalagay natin yung positive voltage sa ating pula. At yung ground na itim, yan ngayon ang ating voltage. 15.4 volts. Diba? Ano pa yan? Unregulated. Wala pa kasing regulator. Kaya 15.8 na ang ating voltage supply. Yung kabilang voltahe. Positive ha? Ground.
ground ng negative voltage. Ito, nakakonekta dun sa kulay itim na yun. Dito. At yung negative voltage, teka, ito pala yung negative voltage sa pula. Yung ground sa itim. Yan ang sukat. Negative 16.7 volts. So, kanina, positive 15.8, di ba? Ngayon, negative 16.7. So, napaghiwalay nung ating module yung voltahe na positive voltage tsaka negative voltage. Dahil sa ground. Itong ground na ito. Dahil sa ground, nagkaroon ng dalawang voltage supply. Di ba mahirap pa intindihin pag ganyan lang ng ganyan, puro kwento lang. Makikita natin yan sa circuit diagram. So, tingnan natin ang theory. Mahirap pag walang theory. Kasi kung ganyan lang gagawin mo, alam mo yung circuit diagram, tas yung mga connection, hindi mo naman alam ang theory kung paano tumakbo yung kuryente, baliwala din. Kaya, tingnan natin ngayon ang circuit diagram. Ito na ang circuit diagram, mga Repa Pips. So, makikita natin dyan yung primary ng transformer tsaka secondary. At ang primary ay nag-alternating current. Nakasaksak yan sa 220. May fuse na 1.5 ampere. At ang gamit natin, Miyama transformer. Yan ang graphical representation ng AC, sine wave. Anong kasunod? At dahil yan ay step down transformer, meron tayo diyang maliit na sine wave. Center top 0 volts plus 12 volts plus 12 volts din sa baba. Center top. Ito naman ngayon, analysis natin to yung open-ended. Ibig sabihin wala pang load na nakakonekta. So mangyayari yan ganyan, nakakonekta yan sa bridge at saka sa dalawang series na capacitor na parehas ng value. Bridge type na diode, 1N401 ang value ng bawat isa. So ganito ang takbo ng current. Yung kaninang plus 12 volts na dalawa naging 24 volts. Kasi nga open-ended yung analysis natin. Para yung 24 volts na battery, pinagsama ko yung dalawang 12 volts. At ang takbo ng kuryente, sine wave, during the positive half cycle, takbo sa D1, C1, C2, then sa D4, then balik sa kanyang pinanggalingan at magre-reverse ng polarity. Ayun, first half cycle, second half cycle, re-reverse ng polarity, negative naman sa kabila. Ayun, at ang takbo ng kuryente ay forward bias ang D3, positive ng capacitor to D2, and then balik sa pinanggalingan, plus 24 volts. Yan yung conventional current na ginagamit usually ng mga engineer sa design. Paano naman kung magsimula tayo sa ganito? Ayan, teka. During the second half cycle, nagkaroon siya ng direction ng current flow ngayon na unidirectional. Diba? Iisa na. Na-rectified na siya ng diode. Kaya ganyan ang kanyang sine wave. At yan, na-filter ng capacitor. Nawala na yung kanyang gap between the two half waves. Ito naman ngayon.
pwede rin mag-start ang takbo ng kuryente sa negative 24. Di ba? Yan yung unconventional current law. Mag-start ka doon sa ilalim. Hindi sa positive half cycle, negative half cycle. Kaya ang takbo ng kuryente niyan, ganyan, no? Sa anode, cathode to anode. Diba? Cathode ng D4, tapos negative ng capacitor, C2, C3, C2, C1, tapos sa cathode din ng D1, pabalik sa negative 24. Yan yung tinatawag na negative voltage. Pero hindi pa natin malalaman yan talaga negative voltage. Yan yung negative aspect, direction ng current flow na hindi conventional. Hindi ganyan ang turo sa school eh. Pero meron yan. Yan ang isang alternate way of current direction. So during the second half wave, which is not negative, sa negative 24, positive ang half cycle na yung kasunod na wave na half wave. Ayun, oh, yun. Yun na produce na wave sa ng diode. At magre-reverse ng direction. Diba sa yung wave yan? Reverse ng direction. Takbo naman ang kuryente sa D2. Diba? Negative ng C2, C1, then D3, cathode, pabalik sa negative 24. Parang ano lang siya eh. Ayan, oh. Reversal nung una nating current law. Kaya lang, hindi ginagamit yan. Ang ginagamit yan yung positive cycle. Yun, no? Sine wave na yun. Itong blue, hindi ginagamit masyado ito. Kaya, yan, na-filter na rin yung kanyang wave. Ito ngayon, nang mag-introduce tayo ng ground, ito ngayon na nangyari. Makikita na natin ngayon yan, epekto ng negative voltage at positive voltage. Nung mag-introduce ka ng ground, yan, nakakonekta na ang load. Load is connected. Introducing the ground na yung center top. Naka-ground yung center top. Diba? Yung capacitor, nahati. Tigkahati sila. Eto naman ngayon. Ayun. Ang takbo ng current ay sa D1 to C1 and then to the ground. Anong mapapansin mo dyan? Nung nagkaroon na ng ground separation, ang naka-ground, negative. Negative nung C1. Diba? Bakit yan? Yun, no? Kasi yung kaninang malaking 24 volts na battery, ginawa nating dalawang battery na ka-series. So, parehas na silang 12 volts. Na ang polarity, plus, minus, plus, minus. Yung ground, hinati mo sa gitna ng dalawang battery. Diba? O, pagkahati mo nyan, mapapansin mo dyan yung unang direction ng current flow, yung sa upper, 12 volts, yung kulay orange, yung 12 volts, ay, yung negative niya, naka-ground. Diba? Kaya ang takbo ng kuryente niyan, ayun, yun na ngayon ang nangyari. Nung magkaroon na ng ground, naging positive 12 volts yung sa taas, negative 12 volts yung sa baba. Diba para naka-series na battery yan? O, ito na ngayon. Nung tumakbo yung kuryente sa C1, na-charge yung C1. Siya ngayon magsusupply ng kuryente sa load, R1. Ang direction ng current flow, from positive to negative. Bakit? Yung negative ay naka-ground. Ito ang nakakalito dyan. Yun, oh, yan. Yan kasi yung usually ginagamit natin sa digital circuit, sa mga DC, na ang naka-ground, negative. Diba? Ang direction ng current flow, conventional. Ito yung mga gamit ng engineer usually.
Ayun, may positive wave na siya sa taas. Ito, oh. Yun. Kita mo yan? From positive to negative ang direction ng current. Ang naka-ground ay negative. Di ba? At nagkaroon na siya ng waveform. Ayun, oh, sa taas. Positive 12 voltage. Positive voltage na 12. Ito naman ngayon. Okay, 12. Ano kasunod? Load connected. Kinonect mo naman yung load dun sa pangalawang kapasitor. Nagkaroon ng separation, ground eh. Reference. Load connected. Ano nangyari? Magkakaroon ng negative 12 volts. Paano? Ayun oh. Ang direction ng current flow from negative to positive, which is unconventional direction of current. Di ba? Negative to positive. Dito sa negative to positive, anong naka-ground? Di ba yung positive? Ayun oh, meron na siyang waveform na negative 12 volts sa ilalim. Nagkaroon ng separation yan dahil sa ground. Kita mo? Yung ground sa gitna. Makikita natin yan dito. Yan oh. Ang naka-ground ngayon ay positive. Kahit tingnan mo doon sa capacitor, ang naka-ground ay positive. Pero ang direction ng current ay from negative to positive. Yan yung nawawalang voltage usually sa digital circuit. Diba? Ginagamit lang yung positive voltage, yung negative voltage, hindi yung ginagamit masyado yan. Pero yan, direction of current flow din. Diba? Meron ding negative to positive. At ang gumagamit niyan, alam mo kung sino? Sa analysis. Mga technician. Yan ang mga nakikita ko, gumagamit niyan, technician. Ang engineer, positive to negative, conventional current flow. Pero pag negative to positive, mga technician, pwede rin yan. Kasi merong negative voltage eh. Basta, meron kang na-establish na ground sa gitna. Katulad niyan, sinabi ko, yung 24 volts kanina sa left side ay equal sa dalawang nakasiris na battery na nilagyan ng ground sa gitna. So, nung mahati siya, nahati yung voltahe. Kasi yung negative, negative siya. With respect to ground. Yung positive, positive siya with respect to ground. Bakit ba tinawag na yan? Ayan o. Current flow niya from negative to positive. Naka-ground ang battery. Positive ng battery. Kita mo? Ayan. Yan ang ngayon ang tinatawag na negative voltage. Yan ang nawawala sa digital circuits talaga. Hindi masyado ginagamit yan. Kasi nga ano yun, DC yun eh. Direct current. Ito ginagamit ito sa, sa mga analog circuits na merong negative at positive voltage. Diba? Oh. Kaya ang negative voltage nag-e-exist dahil sa nakaseries na dalawang battery. Yan yung analogy niya. At yan ang transformer module actual. Okay? Thank you.